Deadline na ngayong araw ng accreditation ng mga Transport Network Vehicle Services o TNVS at kanilang partners o peers. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin live si LTFRB Chairman Winston Hines. Good morning, Chairman. Magandang umaga. Good morning, Susan. Yes, welcome sa unang hirit. Chairman, wala na po bang extension yung deadline ninyo para sa mga Transport Network Vehicle Services na today nga? Wala na po dahil naibigay naman natin ang mahabang palugit para sa kanila. In fact, this is already the third month mula nung nagkaroong effective yung ating mga implementing rules noong May 30, 2015. Kaya po ito talaga ang huling araw. At alam mo ba, na 24/7 ngayon bukas ang aming opisina. Kagabi ay nagsimula ng mag-file ng mga applications. Kagabi ha, talaga. Ng franchise ang mga Uber partners and we accepted them 7 o'clock ng gabi. Okay. So, Chairman, ano yung mga requirements na kailangan ng mga TNVS para mabigyan sila ng accreditation ng LTFRB? Franchise yung ina-apply po nila sa amin. Ang mga requirements po nila ay napakasimple. Kailangan lamang po nilang mag-submit ng ORCR ng sasakyan, ng Certificate of Accreditation ng TNC, ng Uber or GrabCar. At kailangan din po yung kanilang Passenger Accident Liability Insurance. At pag meron silang lahat ng mga ito, ay maibibigay na namin yung tinatawag naming Provisional Authority, good for 45 days. Oo, so wala naman pala masyadong komplikado hihingin yung dokumento. Sakaling di sila makapag-apply para sa accreditation, Chairman, uhulihin na ba agad sila ng LTFRB bukas? Tama po, kahit holiday natin bukas ay naka-in place na ang joint LTO, LTFRB, JAO Task Force po namin. Kasama namin ang mga LTO operatives and LTFRB enforcers para talagang implement yung sinabi naming clampdown on unregistered TNVS. Chairman, ba pagkakaiba nung TNVS doon sa mga tinatawag pang premium taxi? Apo. Unang-una, salamat Susan sa pagbibigay ng pagkakataon. Itong dalawa na ito ay inilabas na sabay via Department Order 2015-011 noong May 8, 2015. Ang pagkakaiba po nito, ang premium taxi ay isang mas mataas, mas higher quality na kalidad ng taxi. Mas mataas dahil 2,000 ang engine displacement po ng mga ito. Kaya kung papayagan yung, makapagbigay ako ng halimbawa para clear po tayo, ito po yung mga Toyota Camry, pwede pong Mercedes-Benz yan, Chrysler, at yung mga matataas talaga na kalidad. At hindi ito ang unang pagkakataon dahil sa Singapore, sa Jakarta, sa Kuala Lumpur, mga iba pang bansa, ay meron na po nitong premium taxi. So, mas mahal ang bayad sa kanila? Definitely po. Dahil ito naman ay para sa mga talagang may kaya, may budget, at pero humihingi at naghahanap ng mas kalidad at mas magandang serbisyo. Ito, Chairman, nangangamba yung mga taxi operator na baka daw humina yung kita nila dahil sa TNVS. Sa tingin niyo ho ba? In a way, mayroon po sigurong pagkaka-epekto po ito dahil yung mga dating mananakay ng mga taxi ay mayroon na silang choice, alternative. At maganda naman po ito sa ating mga customers. But definitely, hindi pa naman mawawala ang mga customer ng mga taxi po natin. Dahil itong mga TNVS natin, you can only ride them by online booking. Kung wala kang smartphone, wala kang internet, hindi ho ka makakapag-book po nito. Samantalang itong mga local taxi, pwede mo silang parahin sa kahit anong daan. Para hindi kayo huminakita, ayusin yung serbisyo nyo, di ba? Maglinis yung driver, yung sasakyan nyo, ayusin nyo, di ba? Mabango-bango naman, di ba? Para may yung kompetisyon maganda, di ba, Chairman? Tama po yun. At huwag hong mga drivers natin, taxi drivers, huwag parang galit lagi sa mundo. At inaway ng asawa sa umaga. Kaya walang tulog eh. Malaking boundary. Anyway, Chairman, maraming salamat po si LTFRB Chairman Winston Hines. Ngayon po ang last day para mag-submit ng accreditations ang mga TNVS na mga sasakyan.